My Wife is a Beautiful CEO Kabanata 79. Pagkalabas ng ospital, palaging nakaramdam ng pagtatampo si Yang Chen. Nagmaneho siya sa highway at lumipad saglit, para lamang maging komportable. Sa oras na ito, 11 o 2 o'clock na ng gabi. Maraming mga lugar sa suburb ng China Sea ang nagsindi na ng lahat ng uri ng ilaw. Kung ito ay isang buwan na ang nakalipas, maaaring interesado si Yang Chen sa mga hair salon na may mga kulay rosas na ilaw. Ngunit ngayon upang magpakasawa, pumunta sa Rose para hanapin si Rose na halatang mas karapat-dapat para sa iyong sarili. Paminsan-minsan, iniisip ko na ang ginawa ko ay medyo hindi maipaliwanag. Buong puso kong tinatrato ang sarili ko sa sarili kong mga rosas. Bihira akong mag-alala tungkol dito sa linggo. At si Li Jingjing, Xiao Nizi, kahit na nakita niya siya, masaya siya sa mahabang panahon. Ang gayong babae ay karaniwang hindi nagmamalasakit sa kanya. Sa halip, iniisip niya ang tungkol sa iceberg na babae ni Lin Ruoxi, na nag-iisip pa ring magpatakbo ng snack bar sa gabi para bumili ng glutinous rice balls. Baka kasi masyado siyang babae sa lalim ng memorya. Higit pa, the best is not available, this sentence is really suitable for everyone. Sa ilang pakiramdam ng mga rosas, nagpa siya si Yang Chen na huwag siyang hanapin. Kapag nagmamaneho sa isang nighting area sa Western District, bumaba siya sa bus at nagplanong maghanap ng bahay stall, uminom ng beer at kumain ng noodles. Sa hating gabi, sa mga lansangan at lane ng Zhonghai City, hanggat hindi ito ang pangunahing kalsada, magsisimulang bumili at magbenta ng mga night owl ang lahat ng uri ng hindi lisensyadong maglalako. Walang mamamahala sa kanila ng may swerte. Kung suswertehin ka, maaari kang kunin ng pamunuan ng lungsod at pulisya. Alisin ito ng buo. Casual na nakahanap si Yang Chen ng medyo tahimik na maliit na stall ng noodle para maupo at sinigawan ang may-ari ng stall na sumusunod sa artikulo. Ang boss, isang mangkok ng pork noodles na may 2 bote ng beer. Ang amo ay isang nasa katanghaliang gulang na lalaki. Matapos itong pakinggan, tapat siyang ngumiti at sinabing, "Oy, ibibigay ko sayo." Nang marinig ito ni Yang Chen, bigla niyang naramdaman na pamilyar ang boses. Nang tingnan niya ito kanina, hindi niya maiwasang mapangiti. "Kamusta ka?" Tumangala ang pangunahing may-ari ng stall at tiningnan ito ng mabuti. Sa wakas ay nakilala niya si Yang Chen. Muntik na siyang mahulog sa lupa gamit ang malambot na paa. Mapait ang mukha niya sa bitter gourd. Ang original. Ikaw pala, ha, hehe. Ang ganda talaga. Ang mukha ng harap ng booth ay talagang isang kakilala ni Yang Chenjin Police Station Fengwei, Feng Captain. Ang opisyal ng pulisya ng Western District Police Department, na orihinal na nakasuot ng uniforme ng pulisya, ay nakasuot ng maruming blusa at isang apron. Inilatag niya ang mga sumusunod na piraso sa kalye at naging isang walang lisensyang tindera. Inisip ito ni Yang Chen at nagtanong ng walang katiyakan. "Nagbago ka ba, o tinanggal ba ito?" Namumula ang mukha ni Feng Xiao at sinabi niya, "Ito ay pinaputok." Essence and retribution, ngumiti si Yang Chen at umiling. "But you can rest assured that I didn't feel relieved at the beginning. You should continue with the following article. Don't let the noodles paste." Naisip ko na ang mukha ni Yang Chen ay bumagsak sa mukha ng bato ni Feng Xiao. Siya ay malinaw. Kung may problema siya, hindi niya kayang talunin ang sarili niya. Kung wala siyang lisensya, tiyak na maghihirap siya, at nag-aalala siya. Walang pakialam ang kabilang partido sa orihinal na pagdiriwang. Hindi maaaring matuwa si Feng Xiao. "Salamat. Salamat kuya." Halos hindi maramdaman ni Feng Xiao ang pagluha. "Hindi ko na kaya. Alam ko rin na marami akong nagawang mali sa simula." "Salamat." Hindi umaasa sa kontrabida ang maliliit na kapatid. Walang pakialam si Yang Chen sa mundo. "Harap tayo." "Well, this meal will be my little brother, huwag kang mangolekta ng pera." Nagpatuloy si Feng Yiro sa pagsisikap. Napangiti si Yang Chen. May halong awa din ang matandang kapatid na ito. Nang sabihin ni Kai Wei na dapat siyang parusahan ng malubha,
Inisip niya na ito ay pasalita lamang, hindi inaasahan na talagang binuksan ng batang babae ang Feng Wei, hindi lamang ito ang opisyal. Posisyon ay maaaring nagpasya, gusto kong pumunta sa Kaihao background ay hindi masama, o hindi sasabihin ang parehong, Feng sa hakbang na ito. Iniisip kung ano ang sinabi ni Kai Wei sa Lin Ruoxi ward. At tungkol sa lolo ni Lin Ruoxi, hindi maiwasang magtaka ni Yang Chen, dahil ang kanilang dalawang babae ay mula sa murang edad, mayroon bang opisyal na background ang kanilang sariling asawa? Bakit galit na galit si Lin Ruoxi sa kanyang lolo? Iniisip pa lang ang mga bagay na ito na walang kaalam-alam, pinaghalo na ni Feng Wei ang noodles, at kumuha ng 2 bote ng berdeng beer at ngumiti at naglakad pasulong. Mabagal ang paggamit ng maliliit na kapatid, ngunit kahit na sinabi nila. Nang makitang nakasanayan na ni Feng Yi ang paglalako sa kanyang harapan, naisip ni Yang Chen na hindi masyadong masama ang taong ito. Hindi bababa sa naiintindihan niya kung nasaan siya, maaaring yumuko at mag-inat, at hindi ito magiging masama. Pagkatapos kumain ng ilang subo ng noodles at magbuhos ng ilang subo ng beer, si Yang Chen ay nabuhayan ng loob, ngunit biglang, isang ingay ang nagmula sa isang eskinita sa di kalayuan. Huwag kang tumakbo. Tumigil ka. Tumakbo ka ulit at patayin kita. Tumigil ka. Ilang sumisigaw na lalaki ang biglang sumigaw mula sa isa, sumisigaw sa galit habang hinahabol ang medyo payat na figure. Ang mata ni Yang Chen, bahagyang nakikilala, ay hindi maiwasang magtaka kung siya ay isang ilusyon, dahil ang hinabol na figure, na nakasuot ng puting maikling manggas, puti ang balat, ay isa pang lalaking kababayan sa opisina si Chen Bo. Si Chen Bo ay napahiya at tumakbo sa mukha sa isang direksyon na nabigla. Sabi ng grupo ng mga lalaki sa likod niya, 7 o 8, isa-isang humahabol, at halatang mas mabilis pa sa kanya ang bilis. Gusto ko siyang mahuli. Bagamat hindi naiintindihan ni Yang Chen ang nangyayari, matutulungan niya si Chen Bo na ito ay sang-ayon, kaya kinuha niya ang isang bangko sa gilid at itinapon ito. Tumama ang bangko sa mga hita ng unang 2 lalaki. Matapos sumigaw at bumagsak ang 2 lalaki, huminto rin ang isang grupo ng mga tao at tumingin kay Yang Chen. Nakita ng marami sa mga bisita sa booth ang eksenang ito, at nadama nila na hindi maganda ang sitwasyon. Mabilis silang pumunta sa gilid at hindi naglakas loob na lumapit. Biglang nakita ni Chen Bo si Yang Chen. Ngunit nagulat din, dahil sa takot, ngunit tumanggi din siyang pumunta sa sangki 21, humihingal at tumakbo kay Yang Chen, nanginginig at natatakot na harapin ang grupo ng mga lalaki. Chen Bo, alin ka? Tumingin sa likod si Yang Chen at nakangiting nagtanong. Hindi alam ni Chen Bo kung siya ay nahihiya o tumatakbo ng husto, ang kanyang mukha ay namumula, at sinabi niya. Gusto nila akong mahuli, ako. Ayoko pumunta. Catch you. Anong ginagawa mo? Sa paghihintay kay Yang Chen na magpatuloy sa pagtatanong, ang mga lalaki ay galit na at nagsisigawan. Kumain ka ng oso at leopardo. Alam mo ba kung sino kami? Siya ang kasamahan ko. Bago ko malaman kung bakit mo siya hinuli, kailangan ko siyang protektahan, sabi ni Yang Chen. Nakinig dito si Chen Bo, at hindi maiwasang mamula ang mata. Halatang napaka-move on nito. Gustong mamatay ng bata, tapos tutuperin ka namin. Ang ilan sa kanila ay sumugod na sa gilid ng vent, ngunit nagmamadali silang umakyat, ngunit paano may lalagay ang mga nakakalat na kamao sa mga mata ni Yang Chen? Sa ilalim ng sampal sa mukha. Ilang sampal, at pagsipa ng ilang paa sa ilang halo-halong tiyan, hayaan ang mga taong dumating sa sitwasyon na makatikim ng kasamaan, ang mga tao ay nahulog sa lupa at nahulog sa lupa. Nakita ni Chen Bazhen ang simpleng solusyon ni Yang Chen sa napakalaking problema, at hindi niya maiwasang tumingin kay Yang Chen ng may pagkamangha. Mayroon kang isang uri ng bata. Hintayin mong makita ng aming amo na hindi kanya iniimpake. Sigaw ng isang gangster na nakasuot ng silver chain. Hinihintay siyang matapos, sumigaw ang isa pang gangster. Darating na si boss. Darating na si boss. May nakita akong ilang tao na humahabol sa direksyon. And sure enough, isang grupo ng mga tao ang lumapit dito,
at ang unang nasa harap, nakasuot ng puting sando, at ang mga kamay ay nasa bulsa, mukhang mayabang, iyon ang tinatawag nilang boss. Ang ilang halo-halong pagmamadali ay natakot bumangon. At nagmamadali silang umakyat at sinubukang magreklamo sa kanilang amo, hayaan ang boss na ayusin si Yang Chen, ngunit ayaw umalis. Ang boss ay nagkusa. Mr. Yang, matagal na tayong nagkita ulit. Ang ganda ni Guo Zhang sa gabi, hindi ko inaasahan na makikita kita dito. Halos hindi tumawa si Yang Chen. Ang boss pala nila ay si Guo Ziyang, na orihinal na nagpadala ng pera sa kanyang sarili, na siyang pinuno ng Rogue Company. Ang kaawa-awang tao na hindi napigilan ang kanyang sarili gamit ang ripple sa parehong araw at ganap na pinatay ng kanyang sarili. There is a chance to meet in 1,000 miles. Mukhang malaki ang kapalaran ko kay Mr. Yang. Tila nakalimutan ni Guo Ziyang ang puot noong unang panahon, at kailangan niyang magkusa na makipagkamay kay Yang Chen. Mapagbigay din siyang niyakap ni Yang Chen. Na para bang hindi pa niya nakita ang isang kaibigan na hindi siya nakita sa loob ng maraming araw, ngunit hindi niya alam na magkaiba ang mga larawan sa puso ng dalawang tao. Dahil ito ay isang matandang kaibigan tulad ni Guo, kung gayon hindi ko na kailangang sabihin ang anumang bagay tungkol dito, mahinang sabi ni Yang Chen. Ang iilan sa kanila ay mayabang pa, at napakatanga, paanong ang amo at ang kakaibang lalaki ay may mainit na ekspresyon, upang sila ay kumurap at walang masabi. Ang mukha ni Guo Ziyang ay isang matigas na mukha, at ngumiti siya ng mapait. Mr. Hindi alam ni Yang, talagang responsable kami sa mga tao, at binawi kami ng mga taong nasa likod mo. Kung hindi talaga magaling tumawid ang mga tao ni Guo. May ilang aksidente si Yang Chen. Malamang na alam ni Guo Ziyang ang ilan sa kanyang sariling lakas. Dapat niyang malaman na tiyak na nalulugi siya. Pinipilit pa rin niyang kunin si Chen Bo. Sino si Chen Bo? Guo Zhang, ito ba ang kaibigang nagseselos? O may utang sa iyo? Nagtatakang tanong ni Yang Chen. Napangiti si Guo Ziyang at bumantong hininga. Bakit hindi tinanong ni Mr. Yang ang kaibigan mo kung ano ang nangyari? Tumanggaw si Yang Chen at tumingin kay Chen Bo. Nanginig at pinagpawisan si Chen Bo. Nakita niya ang mga mata ni Yang Chen na nagtatanong, at maliit ang kanyang bibig. Ay! Gusto nilang kunin ko ang mga bisita. Tumatanggap ng mga customer. Kumunat ang noo ni Yang Chen. Ang pamumula ni Chen Bo ay kapareho ng sa mansanas. Tumingin siya sa ibaba at halos hindi marinig ang boses. Gusto nilang maglingkod ako sa isang lalaki. Nang mag-squat si Yang Chen, naunawaan niya ang kahulugan ni Chen Bo. To tell the truth, may kakaibang nararamdaman sa puso niya. Hindi ko inaasahan na punong-puno ng pagkababae si Chen Bo kapag weekdays. Nakita talaga ito ng mga lalaki. Laging mali ang tumawa. Buti na lang at marami na akong nakitang ganitong sitwasyon noong nasa abroad ako. Si Yang Chen ay hindi masyadong umangkop. Nilinggan niya si Guo Ziyang. Hindi maganda. Nakikita mo na ang aking kaibigan ay walang ideyang ito. Ayaw mo siyang pilitin. Mapait na ngumiti si Guo Ziyang. Mr. Yang, you are there, I dare to force him. Basta. Yung doon, hindi ko kaya. My Wife is a Beautiful CEO Chapter 80. Naiintindihan ni Yang Chen na kung gusto niyang ipadala si Guo Ziyang upang habulin ang mga tao, ito ay isang personal na bagay din. Hindi bababa sa Guo Ziyang, isang maliit na rogue leader, ay hindi manggahas na masaktan, ngunit hindi niya kayang talunin ang kanyang sarili. Ang takot sa kanyang sarili ay hindi maalis, kaya gusto niyang pasanin ang pasanin. Okay. Huwag mong ipakita itong fox expression. Walang pakialam na ngumiti si Yang Chen. Iuulat mo ang aking pangalan, hihingi ako ng isang bagay na lumapit sa akin, at hihintayin ko siya sa Yulei International Public Relations Department. Nakakapanibago talaga si Mr. Yang. Tumawa si Guo Ziyang at binati ang isang grupo ng mga tagasunod. Tara na. Magagawa siyang paalisan ni Yang Chen ng may ganoong hiling, iwagayway ang kanyang kamay, mabagal.
Hindi pa ako tapos. Humakbang si Guo Ziyang at naramdamang may masamang nangyari. Ang ilan ay tahasang nagtanong. Ano pa ang dapat i-order ni Mr. Yang? Ngumiti si Yang Chen Xiao at nagsabi. Guo Zhang, kailangan kong tiisin ang mga bagay na ito, kailangan kong magbayad ng kaunting bayad. Aniya, nabasag ang kanyang mga daliri. Talaga. Pangangikil ito. Vampira. Bastos. Tandang padamdam. Si Guo Ziyang ay awkward, ngunit ang kanyang mukha ay maaari lamang gumawa ng napakasayang ekspresyon. Matapos ibigay ng nakababatang kapatid sa likuran niya ang checkbook, mabilis niyang isinulat ito at ibinigay kay Yang Chen. Nakangiti niyang sinabi. Tama si Mr. Yang. Si Guo ay talagang pinag-iisipan. Lahat ng mga nakababatang kapatid ay bobo, ano ang problema ng kanilang amo? Magbigay ng pera sa iba at may mga apo pa. Tumanggo si Yang Chen na may kasiyahan at nilero ang tseke sa kamay. Itong si Guo Ziyang ay nasa kalsada pa rin. Nakakuha siya ng 20,000 Chinese coins, at ngumiti at sinabing. Tara na, ibang bagay, kinuha ko na. Naglakas loob si Guo Ziyang na manatili ng 1 minuto o higit pa at 10,000 at umalis kasama ang isang grupo ng mga nakababatang kapatid, bilang isang multo. Sa pagtingin sa isang grupo ng mga taong papaalis, ngumiti si Yang Chen at tumalikod, humarap kay Chen Badao, tulala pa rin. Wala kang dapat ipaliwanag sa akin. Nilunok ni Chen Bo ang kanyang lalamunan at sinabing, salamat. Salamat, Yang Chen. Ito lang, nakangiting tanong ni Yang Chen. Napilipit ang mga kamay ni Chen Bo sa kanyang damit, ngunit namumula siya at hindi makapagsalita. Napilitan din si Yang Chen na kumuha ng ilang bote ng beer mula sa sulok ng booth. Sinabi ni Feng Wei. Feng Bo, magdala ng ilang bote ng alak, walang problema. Siyempre, ang puso ni Feng Xiao ay awkward, at ito ay nakahinga ng maluwag. Siya ay nahulog sa larangang ito at dumating upang saktan ang kanyang sarili. Kailangang pumasok ang grupo ng mga gangster para lumaban, hindi para lansagin ang kanilang maliit na kubol. Tumingin si Yang Chen Chong Chen Bo, sundan mo ako. Habang naglalakad hanggang sa pampang ng mga suburb, tahimik ang dalawa at hindi nagsalita. Sa simoy ng hangin, tila tahimik sila at kakaiba. Naglalakad patungo sa isang Dallas Dis, si Yang Chen ay umupo sa damuhan at huminto, at si Chen Bo ay nag-alinlangan at umupo. Iinom ka ba? Kinuha ni Yang Chen ang beer at inikat ng kaunti ang kanyang kamay. Nasira ang takip ng bote. Nilunok ni Chen Bo ang kanyang lalamunan at tumanggo. Pagkakuha ng beer, ibinuhos niya ito sa bibig, pero hindi lang uminom ng ilang subo, umubo siya ng ilang beses. Tumulo na ang mga luha, ngunit hindi ko na hinintay ang aking pagbabalik sa Diyos, at sinimulan ko itong higop, tulad ng beer na ito. Hindi tumigil si Yang Chen, kinuha mismo ang bote at sinundan ng ilang subo. Halatang grabe ang dami ng inumin ni Chen Bo. Hindi siya gaanong umiinom, ngunit ang kanyang mukha ay mainit at namumula, at ang kanyang mga mata ay medyo madilim. Ang hangin sa gabi ay umihip sa ilog. Ang mga utak ng mga tao ay medyo mas malinaw. At si Chen Bo, na halos nakainom na, ay huminga ng husto, at biglang ibinaba ang walang laman na bote at inikat ang kanyang ulo at tumingin ng diretso kay Yang Chen. Bakas sa maliit na mukha ng lalaki ang seryosong ekspresyon tulad ng dati. Yang Chen, mababawasan mo ba ako? Tanong ni Chen Bo. Kung minamaliit kita, hindi ko kukunin itong stall para iligtas ka. Tiningnan siya ni Yang Chen. Nang inag ng kaunti ang mga labi ni Chen Bo at sinabing. Hindi ako ganoong klase ng tao, napipilitin ako, ayoko ng mga lalaki. In fact, to tell the truth, alam mo rin na babalik ako from abroad. Mga kasama ay wala sa paningin ko, kaya hindi mo na kailangan ipaliwanag sa akin ito. Hindi ka big deal sa akin. I just gusto kong malaman na ito ay paano nangyari ang lahat, sabi ni Yang Chen. Tumanggo si Chen Bo na parang handa na sa pag-iisip, at dahan-daang nagsabi. Napakalaki ng naitulong mo sa akin,
dapat kong sabihin sa iyo ang lahat, kahit na makinig ka dito, mababa ang tingin mo sa akin. Noong bata ako mahirap lang ang pamilya ko, pero napakaganda ng grades ko. Kahit nabully ako ng school, pinapasok pa rin ako sa Peking University kasi mukha akong babae. Nung nag-aaral ako, maraming tao. Kinuha ko. Biro ko. Nung junior ako, may basketball team ako sa university na bigla akong niyaya na lumabas para kumain. Napakayaman ng pamilya nila. Hindi ako naglakas loob na pumunta. Pero pagkatapos ng araw na iyon, binigyan niya ako ng gamot. Para sa akin. Ginagawa sa akin ang ganoong bagay. Nang sabihin ni Chenbo na may kaunting sakit at puot sa kanyang mga mata, ayaw niya. Nalaman kong may gusto pala siya sa mga lalaki. Pero bawal siyang magsabi. I don't dare to call the police because I am alone in the capital. Walang dahilan, walang tutulong sa akin. At kapag ako ay nag-aalala na ang iba ay mababa ang tingin sa akin at tretuhin ako bilang isang alternatibo, kailangan kong tiisin ito. Pagkatapos ng oras na iyon, sinubukan ng senior student na lumabas at gawin ito ng maraming beses. Yung tipong, pero bibigyan niya ako ng pera, para makapag-aral ako ng konti sa Beijing. Minsan nagpapadala ako ng mas maraming pera sa aking mga magulang. Akala ko noong mga oras na iyon, sa katunayan, ako ay napinsala nito. Ang ilang pera ay mas mabuti kaysa sa mali. Pero maya-maya, tumawag na rin ang senior school sa ibang lalaki. Ang alam ko lang may mga club sila na gumagawa ng mga ganyan. Napakayaman ng mga yan. Hindi ako makatiis, kaya pagkatapos ng kolehiyo, halos wala na ako. Ang makipag-usap din sa iba, dahil natatakot akong magpakita ng kahit ano, hayaan mo akong murahin ng iba. Napahiya si Yang Chen. Ito pala ay ang nakaraan ni Chenbo ay may napakalungkot na karanasan. Bagaman hindi ito masyadong miserable sa kanyang sariling opinyon, napakahirap na ilagay ito sa isang domestic college student. Na hindi lamang nagbebenta ng kanyang dignidad ng lalaki, ngunit nagbebenta din ng kanyang kaluluwa. Pagpapatuloy ni Chenbo. Pagkatapos ko, maraming kumpanya ang gustong sumali sa akin, pero pumunta pa rin ako sa China, para maalis ko ang mga lalaking nagpahirap sa akin sa Beijing. Buti na lang, nagtagumpay ako, malamang galit din sila sa akin. Kaya ako nagtatrabaho sa Yulei International hanggang ngayon. At lumalapit sa akin ang mga taong wala pa sa nakaraan, pero nagkaproblema ako kanina, kailangan ko ng maraming pera ng sabay-sabay. Panipi. Anong problema? Nalilitong tanong ni Yang Chen. Ang aking ama ay gumagawa ng mahirap na trabaho ng mga ugat noong siya ay bata pa. Maya-maya, siya ay nagpasuri ng mga bato at kailangan niyang baguhin ang kanyang mga bato. Ngunit bagaman ang aming pamilya ay mas mahusay kaysa sa nakaraan, ito ay hindi gaanong pera. Kaya ako. So gusto mong kumita sa ibang channel? Saglit na nag-isip si Yang Chen, nagtanong. Nakakita ako ng isang tao sa bansa ng Chanfo ilang araw na ang nakakaraan, ito ay katulad mo, ikaw ba iyon? Nagulat si Chenbo. You are in the land of abundance. You see me indeed, I'm working there. Hindi katakataka na inaantok ka sa umaga at hindi matulog sa gabi. Natigilan si Yang Chen. Sa lupain ng kasaganaan. Mayroong ganoong uri ng serbisyo. Naisip ni Chenbo na pumunta, at bukas palad na sinabi. Maraming mga bisitang lalaki tulad ng mga lalaki, paminsan-minsan ay nakakakuha ako ng maraming tip kapag I go there. Although it is uncomfortable some, but I can make more money and subsidize the household. Besides that kind of thing I did before, I will break the jar and at least make my dad's disease cure. Ano naman ngayon? Tanong muli ni Yang Chen. Kinagat ni Chenbo ang kanyang labi at masakit na sinabi. Iyan ay isang pervert. Ang tao ay isang baliw. Nakita ko siyang nakikipaglaro sa ibang mga lalaki sa lupain ng kasaganaan. Kaya niyang pahirapan ang mga tao hanggang mamatay, nakita ko lang ito. Ako ay natatakot na ako na ang lumayo sa kanya.
Pero ngayon gusto ng taong iyon na umalis ako, sinunggaban lang ang buhong kong amo at pinaglaruan. Gusto kong dalhin ito sa kanya. Wala akong balak magtrabaho sa lupain ng kasaganaan. Ngayon, papasok ako sa trabaho sa ibang lugar para maghanap ng mapapasukan bukas. Alam mo ba kung ano ang pangalan niya? Malamang na naiintindihan na ni Yang Chen ang sanhi at epekto. At gustong lumapit sa pagbabagong anyo ni Chen Bo, na isa ng kaiyahiyang hakbang ng pag-uugali ng parehong kasarian. Umiling si Chen Bo. Ang alam ko lang ay Joe ang apelyido niya. Joe Gangzi ang tawag nilang lahat sa kanya. Wala na siyang ibang alam, pero parang napakalakas niya. Palaging nambobola ang roguehead na si Guo. Maingat na tumanggaw si Yang Chen, madaling ngumiti at tinapik ang balikat ni Chen Bo. You shouldn't worry too much. Kung kapos sa pera ang sakit ng tatay mo, pwede mo akong hilingin na pautangin. Dahan-dahan ko itong ibabalik mamaya. Bagamat wala akong kinalaman sa taong ito, posible pa ring tumulong sa isang kaibigan. Tsaka kung gumastos ka, pwede kang kumita. Kung wala ka na. Salamat. Hindi napigilan ni Chen Bo ang pagpatak ng luha at pinunasan ito. Nakangiting sabi niya. Alam kong mabuti kang tao, pero ayoko nang manghiram ng pera mo. Nagkaroon na ako ng sapat na pera sa kapatid ko. Hiniram ko ito. Maraming kamag-anak at kaibigan ang may pera. May si ate ay dumating sa China Shipping noong Miyerkules at nagpaplanong pumunta rito para magtrabaho ng husto sa akin para mabayaran ang pera. Papasok ang ate mo para magtrabaho sa China Sea. Kailangan ba niyang mag-aral? Inisip ni Yang Chen na binibisita ng kapatid ni Chen Bo si Chen Bo. Mapait na umiling si Chen Bo. Napakabait ng kapatid ko. Huminto siya sa pag-aaral sa kalagitnaan, ngunit napanatili nila ang kanyang katayuan sa paaralan at maaaring magpatuloy sa pag-aaral sa loob ng 2 taon. Kung sasabihin mo na hindi mo kailangan manghiram, hindi kita pinipilit, pero kung may kailangan at tulong, masasabi ko sa iyo, sobrang abala ako, alam mo. Napakurap si Chen. Si Chen Bo ay nagsabi ng maraming iniisip, tingnan si Yang Chen ay hindi minamaliit ang kanyang sarili, at ang kanyang kalooban ay mas maganda, hindi maiwasang mamula ang sinabi. Yang Chen, kung ako ay isang babae, papakasalan kita, ikaw ay isang tunay na lalaki. Pagtingin sa mukha ni Xiaobai, kulay rosas ang mukha ni Chen Bo, at nahihiyang sinabi niya ito. Si Yang Chen ay isang natigilan, abala na kumaway at ngumiti ng pilit. Iyon. Ang susunod na buhay ang magsasabi. Hehe. My wife is a beautiful CEO Kabanata 81. Kinaumagahan, habang bitbit ko ang isang malaking bag ng almusal sa opisina, mas masigla ang kagandahan sa opisina kaysa sa karaniwan. Isang grupo ng mga OL na nakasuot ng maayos at mabangong mga babae ang nagsiksikan. Napapaligiran ng dingding ng bulletin board sa opisina, nakatingin sa isang bagong anunsyo sa itaas, nagtatawanan at nag-uusap kung ano. Sa unang pagkakataon, walang dumating para salubungin ang almusal. Bahagyang nanlumo si Yang Chen at curious na lumakad para tingnan ito. Ito ay talagang isang anunsyo tungkol sa paglalakbay sa bakasyon ng koponan. Ang kapakanan ng Yulei International ay isa ring kilalang preferential treatment sa Kwanhai-hai. Sa makatuwid, taon-taon, ang mga miyembro ng kumpanya ay inorganisa na maglakbay sa buong bansa, ang isa ay upang makapagpahinga, at ang isa ay upang itaguyod ang pagkakaisa ng koponan. Isang tingin ng pananabik. Pulang-pula ang mukha at maliwanag na zangkay nang makitang dumating si Yang Chen. Tumatawa at tinapik ang dibdib ni Yang Chen. Yang Chen, tingnan mo, ang daming pagpipilian sa paglalakbay ngayong taon, hindi ko alam kung saan pipiliin. Pinagmasdan ni Yang Chen ang mga opsyon sa anunsyo. Ito ay talagang mayaman at magkakaibang. Hindi lamang ang iba't ibang ruta ng domestic cloud, ang Hilagang Kanluran, at ang Pearl River Delta, kundi pati na rin ang mga dayuhang rehiyon ng Malaysian, Japanese, at Korean. Siyempre, mag-iba. Hindi pare-pareho ang pondong ginamit sa lugar. Kaya hinati-hati din ang organisasyon ng mga empleyado,
ginagawa ang financial adjustments, at kung malaki ang pondo ng turismo, ibinibigay ang mga parangal sa mga empleyado. Ano ang pipiliin mo? Tanong ni Yang Chen. Of course it is Japan, time is winter, just go to Hokkaido to see the snow, how romantic. Isang babaeng mahilig sa tagsibol ang tumawag. Gusto kong pumunta ng Korea. Baka may makilala akong gwapong bituin. Haharap ka na yata. Haha. Gusto ko nang mamatay. Nagtawanan at nagtawanan ang isang grupo ng mga babaeng yan. Nakangiting tanong ni Liu Minggayo. Yang Chen, saan mo gustong pumunta? Bawal kang pumili. This is a team activity. Kung hindi ka sasali, hahamakin ka ng grupo. Wala talagang planong pumunta si Yang Chen. Kung tutuusin, mahigit kalahating taon lang siyang nakabalik sa China. Wala talaga siyang mood mag-abroad saglit, pero parang naging dahilan ng pagkagalit ng publiko, pero ngumiti siya at sinabing, saan ka pupunta? Kung saan pupunta, sa katunayan, sa tingin ko ang mga domestic attractions ay magiging maayos. Nakakatamad tumakas. Ang ibang mga bansa ay may magandang tanawin ng Chino. Hey, kumunat ang ilong ni Zhao Hong yan. Pagbalik mo galing abroad, syempre, bihira tayong makapunta sa ibang bansa, at ilang beses pa tayong hindi nakakaupo sa eroplano. Ibig sabihin, kapag sinundan namin kami, tulungan mo kaming magdala ng mga bag, tuwang-tuwang ipinalakpak ni Zhang Kai ang kanyang mga kamay, at pagkatapos ay tumakbo upang mag-almusal. Nang napakalaki ng talakayan sa opisina, biglang pumasok si Mo Chani, isang mapusyaw na kulay abo at maayos na palda sa pasukan ng opisina. Ang squatting posture ay matambok at paatras, at ang puting pantyhose sa ilalim ng palda ay nakabalangkas. Sa kamay ng isang white ladies briefcase at isang pares ng silver-rimmed glass, ang gas filled ng babae ay partikular na malakas. Tahimik ang oras sa opisina, at ang mga babaeng empleyado ay tumakbo pabalik sa kanilang mga upuan, tahimik na nakatingin sa amo at hindi nang ahas na magmura. Pumasok si Mo Chani, ang sipa, na tunog ng sapatos na may mataas na takong, ang tono ay dahan-daang nagsabi. Ang holiday ay nasa taglamig, maaari mo bang makita ang iyong pagganap sa trabaho, huwag mo akong sisihin sa hindi pagpapaalala sa iyo. Hanggang sa pumasok si Mo Chani sa opisina, lahat ng magagandang babae ay nagbulungan. Mukhang napakasama ng mood ng ministro nitong mga nakaraang araw. Maaaring maraming pressure sa trabaho, bagaman hindi magandang maging vice-presidente. Maaga ba sa menopause? Oh, bantayan mong mabuti. Si Yang Chen ay nagkaroon ng ilang aksidente. Mukhang nawawala si Mo Chani kay Lin Ruaxi nitong mga nakaraang araw. Ngayon, kahit na ang kanyang almusal ay hindi na kinuha sa kanyang mesa. Mukhang mabigat ang usapin. Pagdating ko sa trabaho sa gabi, nag-aalangan si Yang Chen na puntahan ang matandang pamilyang Li. Hindi ko siya nakontak kamakailan. Miss ko na rin ang gimmick ni Li Jingjing sa puso ko. Hindi ko alam kung hinaras siya ni Jiang Shuo sa paaralan, ngunit hindi niya hinintay na tumawag si Yang Chen. Tinamaan ito ni Wang Maria. Lolo, may mga bisitang naghahanap sa iyo, sabi ni Wang Ma sa telepono. Bisita. Sino? Hindi matandaan ni Yang Chen kung sino ang alam niya kung saan siya nakatira. Matagal nang sumusuporta si Wang Maria. I don't know, pero parang hindi masamang tao. Mukhang napakadisente, at medyo nagsasalita. Lahat. Ibig sabihin maraming tao. Si Yang Chen ay mas kakaiba. Lolo, bumalik ka at pag-usapan ito. Malinaw na hindi alam ni Wang Ma kung ano ang nangyayari. Pagkatapos magmaneho ni Yang Chen pauwi, kakababa lang ng bus at nakita ang dalawang itim na pusat na huminto sa entrance ng villa. Ngunit ito ay nagkakahalaga ng noteng na ang plaka ng lisensya ay talagang 0007, 0008. Ang pulang font ay partikular na kapansin-pansin. Bagamat si Yang Chen ay nasa ilang departamento ng China. Hindi masyadong pamilyar, ngunit alam ko rin na ang naturang kotse ay dapat may opisyal na background. Hindi na hinintay na pumasok si Yang Chen sa pintuan, lumabas na ng bahay ang ilang lalaking nakasuot ng itim na suit. Seryoso ang bawat ekspresyon,
May kaunting yabang, at napakalakas ng dibdib. Ito si Mr. Yang, sabi ng isang matangkad na lalaki, pakisyal sa amin. Ito ay masasabing ganap na nag-uutos sa tono, si Yang Chen ay natural na hindi magkakaroon ng anumang magandang hitsura para sa kanila, mag-order sa kanilang sarili. 10 taon pa lang ang nakalipas, wala pang bagay sa mundo na kayang gawin iyon ng mga tao. Sino ka? Kailangan kong sumama sa iyo sa isang lugar, hindi ako 3 taong gulang na bata, hindi mo ako pagtataksilan. Ngumiti si Yang Chen. Ang matangkad na lalaki ay malamig at maikli. Hindi mo kailangang itanong ito, gawin mo lang ang sinasabi namin, wala kang kapangyarihang magtanong. Kailan ba biglang naging feudal society at slave society si Huaxi Agoo? Mukhang dapat mong bigyang pansin ang personal na kalayaan. Hindi mo hinihiling sa akin na hilingin sa iyo na dumiretso sa akin. Ano ang pagkakaiba nito sa kidnapping? Tumikim ang isang matangkad na lalaki. Yang Chen, tatanungin ulit kita, kung hindi ka pupunta, walang bisa sa amin ang kalokohang sinabi mo. Sa oras na ito, lumabas si Wang Man ng bahay at nakita ang eksenang ito. Siya ay sumigaw. Kumusta ka sa grupong ito ng mga tao? Ang aming lolo ay hindi isang bilanggo. Bakit mo ito inaalis at inaalis? Upang malaman na si Yang Chen ay nasa puso ni Wang Man ngayon, iyon ang lalaking may-ari ng pamilyang ito, at ang pangunahing puso nila ni Lin Ruoxi. Kahit na hindi ganoon ang iniisip ni Lin Ruoxi. Ngunit itinuring ni Wang Ma si Yang Chen bilang isang kamag-anak. At ngayon ay biglang kailangang pilitin ng grupong ito na alisin si Yang Chen, napakasama ng kanyang mukha, tiyak na tumanggi si Wang Maria. Sa mga mata ng matangkad na lalaki, bakas ang pagkabagot, at kumakawe ang mga kamay. Agad na umakyat ang isang lalaking nakasuot upang pagdikitin ang mga kamay ni Wang Ma at kinaladkad papasok sa bahay, anuman ang pagsisigaw ni Wang Ma ng pagtutol. Nang makita ang eksenang ito, biglang itinaas ni Yang Chen ang kanyang mga mata at hindi nag-abala na bigyang pansin ang background ng grupong ito ng mga tao. Makakagambala ba ito sa kapangyarihan ng kadiliman sa China? Kahit na ang mga bagay na ito ay magdudulot ng maraming problema, tila sa sandaling ito. Malayo pa sa pagiging bully sa biyenan ng walang armas na puwersa ni Wang Maria. Hindi mo na kailangang bumalik ngayon. Ipinasok ni Yang Chen ang susi ng kotse ng BMW sa bulsa ng kanyang pantalon, malamig at totoo ang kanyang mga mata. Alam ng matangkad na lalaki ang kahulugan ni Yang Chen at hindi niya maiwasang matawa. Yang Chen, sinabi namin na ang salitang please, ay kayang-kaya mo, at ang gustong makita ka ay ang biyayang nilinang mo sa nakaraan. Sabihin mo ang totoo, ayon sa amin. Ang ibig sabihin ay direktang arestuhin ang sospek na isang ilegal na tao, at iligtas ang gulo. Ngunit ang nasa hustong gulang ay bukas palad at gustong makita ka muna. Hindi mo alam kung paano babuhitin ito, iniisip na magkakaroon ka ng maraming pagsisikap, sa aming mga mata, hindi ka umutot. Napakakalokohan mo, naiinip na naglakad si Yang Chen patungo sa matangkad na lalaki. Sa mata ng isang matangkad na lalaki, kumislap si Limang at sumigaw. Hulihin mo siya. Ilang matipunong lalaki na nakasuot ng suit ay agad na sumugod kay Yang Chong, at ang parehong mga kamay na may mga sipit na bakal ay sinubukang hawakan ang braso ni Yang Chen. Natural na hindi sila hahayaan ni Yang Chen na magnasa. Naghihintay na hawakan ng kanilang mga kamay ang kanilang sariling mga braso, makakapit sila sa magkabilang kamay, tingnan mo ang gun ng mga palso ng dalawang lalaki. Oh! Hindi makareact ang dalawang malalaking lalaki, at naramdaman nilang nahati ang sakit sa palso. Ngunit bago muling magsimula ang malaking lalaki, muling ibinuka ni Yang Chen ang kanyang mga braso, ikanawit ang leeg ng dalawa, at marahas na hinayla sa gitna. Boom! Nagtama ang ulo ng dalawang lalaki at nanlambot sila at nahimatay. Lumapit ka pa sa lahat. Tinatamad akong suluhin isa-isa. Nagpatuloy si Yang Chen sa paglalakad patungo sa matangkad na lalaki, ang kanyang mukha sa kawalang interes ay nagpapakita ng ilang hindi maipaliwanag na panatismo. Ang mga taong ito ay talagang inis sa kanilang sarili, at sa loob ng mahabang panahon ay walang palatandaan ng muling pag-aapoy ng dugo na hindi nasusunog.
Sa wakas ay napagtanto ng matangkad na lalaki na ang problema ay hindi simple. Ang kanyang mukha ay seryoso at nagtatampo, ang kanyang buong kalamnan ng katawan, at kasabay nito, siya ay natulala sa iba pang mga tao sa paligid niya. 5 o 6 na tao ang nakapalibot kay Yang Chen ng sama-sama. Ang mga taong ito ay malinaw na nagsanay ng mga taktika ng nakapaligid. At mayroong espesyal na pagsasanay sa martial arts ng militar. Kaya ang aksyon ay maayos, ang lakas ay mainit, at pagkatapos na pumasok sa estado ng pakikipaglaban, ito ay lubos na nakatuon at matatag. Madalas na sinasabi ng mga tao na ang mga tao ay mas makapangyarihan. At lahat ay nangongolekta ng kahoy na panggatong na may mataas na apoy, ngunit sa harap ng ganap na kapangyarihan, ang lahat ay tila mapatla at walang kapangyarihan. Hindi naghihintay ng ilang tao na magsama-sama at umatake, hinawakan ni Yang Chen ang leeg ng direkta sa tapat ng lalaki na nakatuwid ang isang kamay. Masyadong simple ang iniisip mo. Pakiramdam ng isang matangkad na lalaki ay minamaliit lamang ni Yang Chen ang kanyang sarili. Para lamang bumaril ng direkta, galit na pumihit ng marahas, sinipa diretso sa braso ni Yang Chen. Hindi masuri ni Yang Chen ang kanyang boses at tumawa. Wala pa ring lihis ang braso. Nang hawakan niya ang matangkad na lalaki, nataman ang braso nito ng sinipa na leather na sapatos, ngunit hindi ito natinag. Hinablot niya pa rin ang matataas na walang kinikilingan. Lalaking leeg. May biglang buntong hininga sa puso ko. Alam ng matangkad na lalaki kung gaano kalakas ang kanyang mga binti. Kahit na isang piraso ng marmol na ladrilyo ay dapat na kick off sa oras na ito. Ang lalaking ito, tinamaan ng bakal. Hindi siya binigyan ni Yang Chen ng pagkakataon na mag-isip ng higit pa. Pagkatapos ng napakalaking kidlat, diretso niyang hinawakan ang leeg ng isang matangkad na lalaki at pilit na tiniis ang udyok na pilipitin ang kanyang leeg. Casual niyang binuhat ang lalaki mula sa lupa. Tayo. Si Jay ay kasing dali ng pagbanggit ng ibon. Biglang nakita ng ilan sa mga lalaking gustong kabkuban ang eksenang ito, at nabigla silang walang masabi. Akala ko ang taong ito na hindi marunong maging magaling ay sipakan ng direkta ng kapitan, ngunit sino ang nakakaalam na ang malakas na rotonda ng kapitan ay hindi gumana. Tandang padamdam. Ang matangkad na lalaki ay dinala mula sa orihinal na lugar. Para itong manikang basahan. Ito ay magaan at kalahating timbang. Patuloy niyang winawagayway ang kanyang mga kamay at paa at sinubukang sipin si Yang Chen, ngunit humigpit lang ng kaunti si Yang Chen, at isang matangkad na lalaki ang huminga sa kanyang lalamunan. Kawawa, mapatla at malamig na pawis, walang kapangyarihang lumaban muli. Kanina lang binigay sa'yo yung sentence. Sa paningin ko, hindi yung umutot mo.